From the highest of heights to the depths of the sea, creation revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awesome. We fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Who has told every lightning bolt where it should go, or seen heavenly storehouses laden with snow? Who imagined the sun and gives source to its light, yet consumes it to bring us the coolness of night? None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awesome. We fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awesome. Struck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and you love me by name. You are amazing, God. You are amazing, God. Glory to Jesus. Mukhang nabanat ng lalamunan ko rin. Anyway, magandang umaga sa inyo. Tanghali man, hapon o gabi. Si Brother Joe po ito, inyong kaibigan dito sa YouTube at just ko lang. At ako'y nag-share ng gospel. The same time, kumakanta ako ng mga Christian karaoke songs. At subalit ngayon ay ako'y mag-share sa inyo ng gospel. Kamusta na kayo? At alam natin na maraming mga iba't ibang balita ang nangyayari sa mundo. Politics,
Ako nasusubaybayan ko rin yun. Yung mga, yung mga political analyst expert, so-called, ng mga sinasabi nila, yung mga sa scientific view also ng mga, alam nyo, yung mga nag-aral tungkol sa mga astrophysicists, yung mga ganyan. Na sinasabi nga ng ibang mga scientists na if we don't spread out in the universe, ay maaring mag-end up ang Earth sa mga, alam nyo yung ano ng nature yan eh. But don't worry, God is still in control sa Earth. Ang Earth na ito, actually, is our training ground. Kasi merong new heaven and new earth na bababa mula sa langit, mula sa Diyos, na doon tayo mananahan. At yung new heaven and new earth na yon, ay ito yung natanaw rin ni Abraham nung siya'y naglalakbay papunta sa Promised Land. Ang aking session sa inyo is all about the love of God. Marami mga tao, sinasabi nila na kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit halimbawa yung mga bata namamatay, nadidisgrasya, nagugutom, marami mga tao nagugutom, nauuhaw, namamatay sa gera, nagkakasakit, tulad ng mga tsunami, earthquakes, typhoons, wars, violence, criminality, namamatay ang mga tao. If there's God and if there's love at merong Diyos, bakit nangyayari ito? Maaring sinasabi nila, maaring hindi ganun makapangyarihan ng Diyos o maaring wala talagang Diyos. Yun ang kalimitan, di ba? Na sinasabi ng maraming mga tao na dinadahilan nila ang ganung mga pangyayari. Naalala nyo ang Panginoon Jesucristo nang hulihin siya ng mga makasalanan. Bagamat siya walang kasalanan, siya ay hinatulan ng kamatayan. Di ba? At ipinako sa krus. Makikita natin, meron bang Diyos? Dahil kung meron Diyos, bakit daw hinayaan si Kristo na mamatay sa krus ng Kalbaryo, bagamat makasalanan tulad ng iba na inosente ng pinatay? Tandaan ninyo na nung nakapako ang Panginoon sa Kristo, ano sabi niya? Tumingala sa langit, Father, forgive them. Di ba? Sinabi niya, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Yun ang nais ko impunto. Ang mga tao, maraming mga dahilan na sinasabi dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Maaring sabihin natin na sa nangyayari sa buhay ngayon, yung recently na baha sa Philippines, yung mga pinag-ipunan, pinagpundara ng mga tao, binahalang, tinangay, yung mga sasakyan, tinangay ng mga baha, nagkasira-sira. So maaaring nasasabi natin, kung meron Diyos, bakit ganito ang nangyayari? Nagtitiwala naman ako sa Diyos, pero tinamaan pa rin ng baha. Tignan nyo na lang yung ginawa ng Panginoon doon sa Cross of Calvary. Wala siyang kasalanan. Bugtong na anak ng Diyos na buhay bumaba. Yung gusto ng mga tao, ang nangyari ay nasunod. Yung boses ng majority ng mga tao na ipako siya sa krus ay nang nasunod. Makikita natin, asan ang justice? Walang justice na natanggap ang ating Panginoon sa Kristo. At bakit walang justice na natanggap ang ating Panginoong Kristo sa kamay ng mga tao? Sapagkat ang mga tao ay makasalanan. Kasi makikita natin, nasaan ang pag-ibig ron?
Is there any love behind that crucifixion ng Diyos? Ang makikita natin doon is the love of God among mankind, sa lahat ng tao, and the justice of God. Yung justice ng Diyos. Malinaw na instead na wasakin na ng Diyos ang mundo nung nananalangin ng Panginoon sa Kristo sa Gethsemane, bumaba yung anghel ng Diyos, pinalakas ang loob niya. Pwedeng sabihin sa kanya ng mga anghel na, Lord, magpapadala ka na ba ng mga battalions of angels? Subalit, sabi ng Panginoon, kinakailangan inuman niya yung saro ng paghihirap. Yung death, and yung suffering and death na yun. Na alam natin na 26,000 in a split seconds ang kayang patay ng isang angel ng Lord. Subalit, hindi pinahintulutan ng ating Panginoon. Meron akong babasahin dito. Ito'y tinatawag ko na multiverses ng Bible. Multiverses ng Bible. Basahin muna natin sa 1 John chapter 3 verse 10. 3 verse 10 ng 1 John. Ang sabi rito, in this, the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Dito makikita natin kung sino ang anak ni Satanas at ang mga anak ng Diyos. The children of God and the children of the devil ay magkaiba. Babasahin pa natin isang cross verses dito sa 1 John chapter 10 verse 17. Ulitin ko, not 1 John chapter 10 verse 17. Dito sa John chapter 15, John chapter 15, dito sa verse, John chapter 14 verse 21. 21. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Ulitin ko. 14:21 ng John, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. So this is the children of God, ang mga anak ng Diyos. Sa John chapter 10 verse 17 naman, yung another na multiple verses ng Bible, sabi rito, therefore my Father loves me because I laid down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This command I have received from my Father. At ang last ay ang Hebrew 12:7 at hanggang 8. Dito sa chapter 12, verse 7 hanggang 8. If you endure chastening, God deals with you as with sons.
For what son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. So God is love sa mga binasa natin. But, number one, God is love, right? But God is just. Tatandaan natin sa sinasabi ng Psalms chapter 7, verse 11, God is a just judge, and God is angry with the wicked every day. God is a just judge. Bakit ganon? Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? It is because of the wicked. Mga makasalanan. God is angry with the wicked every day. Ilan ang populasyon ng mundo ngayon? More than 6 billion, right? At ang pinakamaraming tao na ngayon ay nandun sa India. Ano ang main religion ng mga Indian, mga taga-India? Alam natin kung ano, di ba? Masamba sila sa mga baka, yung mga ganun. Masamba sila sa maraming Diyos-Diyosan, elepante, may 6 na kamay, 6 na braso, mga Hindu. Ilan lang ang portion doon sa mga tao nila na Christian pero inuusig pa? Ilan ang populasyon ng China? Let's say more than close to 2 billion. Anong mga tao sa kanila? Either Buddhist or communist. At hindi lang yun. Ang kaisa-isang bansa ng Pilipinas ay pilit nilang ginigipit. Yung mga great sons and daughters ni Abraham kay Ketura na tinatawag na Katuray ay ginigipit. There will come a time na yung binasa natin sa Psalms chapter 7 verse 11, God is angry with the wicked every day. Ay baka araw-araw natin na makita yan. Dun sa bansa nila at sa Pilipinas. Sapagkat maraming mga Pilipino ay hindi matuwid ang pamumuhay. Mula sa mga nakaupo sa gobyerno hanggang sa natutulog sa karsada. Ayan ay nakakatakot. We know God is love, right? We know God is love. Pero, God is just. He won't let people go without punishing them. Why there is punishment? So that you will realize which is right from wrong and which is left to your right. Simple lang. Gusto kong basahin itong kay Joshua dito sa chapter 24. Kung maalala ninyo si Joshua, siya yung nagsabi na piliin nyo ang sasambahin nyo at sasamahan nyo. Sabi niya sa mga tao, but for me and my house and my household, my family, we will serve the Lord. Binigyan niya ng si Joshua ay hindi siya apologetic. No.
He is a direct command, may direct command siya sa Israel. If you don't follow the Lord, piliin nyo ngayon ang ipapalo nyo. You know why? Because Joshua knew at all that God is just. Sa 24, ulitin ko, dito pa lang malalaman natin kung anong pipiliin natin. Tulad ni Joshua, binigyan niya ng freedom yung mga tao. Who's gonna be your Lord? Sino pipiliin mo? Kayo, sino pipiliin niyo? Sino pipiliin niyo? Ang Panginoong Jesucristo o yung mga TikTokers? Simple lang yan. So dito sa 24, kung napag-aralan nyo kasi tong buhay ni Joshua, kung titignan nyo, siya'y anak ni Nun o ni Nun. Bata pa lang siya, kasama na siya ni Moses. Masunurin. Hindi naman siya kagad inappoint na general o leader ng niya. Isa siya sa mga nag-spy noon. Matatandaan ninyo. Okay, ito na, hinahanap ko na. Ito na, sa 24 tayo, sa verse 19 hanggang 20. Ang sabi rito ng 9, tingnan nyo Then Balak, the son of Zippor, king of Moab, arose to make war against Israel and sent and called Balaam, the son of Beor, to curse you. Mali ako ng read. Sa 24:19. Ulitin ko. Marami na ngayong technology. Gumagamit lang ako ng manual. Itong papel na to, napakanipis. Pag kinakailangan, lawayin mo muna yung daliri mo bago di ba? So marami na ngayong technology. I'm gonna try to have those technology. Once I said na yung Joshua chapter ganito, lalabas kaagad sa screen. So I'm not saying this is obsolete. The manual book like this is actually nagiging obsolete na. Ang ngayon ay nasa software. So subalit, ginamit ko lang ito. At the same verses din ng Bible. So, merong other way pa para mapabilis. So, I want, sa susunod siguro, na ma-acquired ko yung ganon na software at gagamit na lang ako ng computer to check. Or yung iPad. So, but now, gagamitin natin tong Bible na paper na printed sa paper. Sa 19, but Joshua said to the people, you cannot serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions, nor your sins. Sinabi ni Joshua sa mga tao. Sabi niya, hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos. He prophesied. Yung mga Hebrew people na yon. You cannot serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. Merong if doon, if you forsake the Lord
and serve foreign gods. Then he will turn and do you harm and consume you after he has done you good. And the people said to Joshua, "No, but we will serve the Lord." So Joshua said to the people, "You are witnesses against yourselves that you have chosen the Lord for yourselves to serve him." And they said, "We are witnesses." Now therefore he said, "Put away the foreign gods which are among you, and incline your heart to the Lord God of Israel," which is the Lord God Almighty. So sa binasa natin na yon, hindi kayo mapapatawad ng Diyos. Hindi kayo maglilingkod sa Diyos at hindi kayo mapapatawad ng Diyos sa mga magiging kasalanan ninyo. Ganyan ang nangyayari sa mga taong nakakilala sa Diyos. Nasilaw ng pera, nasilaw ng salapi, nasilaw ng palakpak, sa palakpak ng mga tao na naengganyo. Pinapalakpakan eh. Puring-puri ng mga tao. Ngayon, here comes Satan. Pumasok sa utak o kote ng isang preacher na yon. Ngayon, akala niya siya na yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya na yung Messiah, siya na yung Kristo. Sinabi niya sa mga tao, "Ako yung Kristo." Hindi niya alam si Satanas na pala yung Diyos niya. So, sabi ng Bible, di ba? Yung mga tumalikod, yung mga nag-blaspheme sa Holy Spirit, there is no more forgiveness left. Once ang isang tao, sinabi niya na siya ang Savior, siya ang last messenger, siya ang Messiah, that's blasphemy against the Holy Spirit, and there's no more room for forgiveness. That person will gonna die without salvation, without Christ. Kahit sabihin niya sa langit, umakita siya o sa judgment time, "Panginoon, nangaral ako. Nangaral kami, nagpagaling kami ng mga may sakit. Pero, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kayo magpagawa ng masama. Lumayo kayo, di ba? Doon kayo papaasa apoy sa impyerno." Mababasa niya sa Bible, di ba, sa huling araw. Ikalawa, God is love. Yes, God is love. Sa tulad ng mga binasa natin sa Bible verses, God is love and God is merciful. Mahabagin ang Diyos. Deuteronomy chapter 4 verse 31, "For the Lord your God is a merciful God. He will not forsake you. He will not destroy you. He will not forget you." Saan magiging merciful ang Diyos? Sa mga mananampalataya na patuloy na nananalig sa Diyos at gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Sabi ng Isaiah chapter 51, "I have put my words in your mouth. I have covered you with the shadow of my hand." Iko-cover kita ng shadow ng aking mga kamay. Ilalagyan ko yung bibig mo ng aking mga salita. That's the love and mercy ng Lord sa isang tao. Sabagat hindi niya kakalimutan, hindi niya pababayaan siya, hindi niya wawasakin, at hindi niya kakalimutan. He will not forsake you, He will not destroy you, and He will not forget you. If you abide in the Lord God Almighty. Tulad na sinabi ng Panginoong Kristo, "Abide in me, so that I will abide in you." Doon pumapasok yung absolute na mercy ng Panginoon sa atin. Psalms chapter 86 verse 15, "But you, O Lord, are a God full of compassion and gracious,
long-suffering, abundant in mercy and truth. Psalms 86:15. Nung inawit ni David, full of compassion and gracious, long-suffering, naghihintay ng matyaga. Naalala niyo ba yung prodigal son? Kinuha ng bunso yung mana niya, kahit buhay pa yung mga magulang niya. At umalis, pumunta sa nagpakalayaw. Yung pinakabunso. Yung panganay, patuloy na nagtatrabaho sa bukirin nila. Yung bunso, yung minana niya, ay inubos niya sa hindi magandang pamumuhay. At pagkatapos nito, nagkaroon ng kagutuman sa lugar, wala na siyang pera. Wala siyang mapasukan ng trabaho, except nagpapakain ng mga baboy. Buti pa yung mga baboy, ngasap ng pagkain nila. Siya wala man lang maayos na pagkain. Naisip niya ngayon yung kanyang ginawa. At naisip niya na bumalik sa kanyang ama. Nung bumabalik na siya, yung tatay niya everyday pala na nag-aabang doon sa lugar na kung saan natatanaw niya kung babalik ang kanyang anak. At nung nakita niya yung kanyang anak na lumalakad, namukaan niya kahit gusgusin. Ayun ang lukso ng dugo. Nakita niya, anong ginawa ng ama? Hindi siya nanatili sa kinatatayuan niya, kundi tumakbo siya at sinalubong niya yung kanyang anak at niyakap. Sabi ng anak, Ama, hindi na ako karapat-dapat tawagin ninyong anak. Ituring niyo na lang ako sa isa sa mga alipin ninyo. Hindi. Niyakap niya. Tinawag niya mga alipin. Bihisan namang magarang damit, pakainin siya. Sapagkat ang anak kong ito na namatay muling nabuhay. Siya'y bumalik. Pero wala nang binanggit na tungkol sa mana. Tinanggap lang siya. All of yung mga trophies, crowns, are all gone. Subalit anong balik siya sa Panginoon? Ang mahalaga, nakabalik siya sa tahanan. Sa tahanan ng kanyang ama. Nakakita ngayon ng panganay. Kahit kailan, hindi mo ako pinag-party ng ganito. Hindi mo ako pinagkatay ng mga ng isang baka o para ipaganda sa mga kaibigan ko. Pero tong anak nyo na to na lumustay ng inyong ari-arian, tinanggap nyo pa rin. Pinaliwanagan siya ng kanyang ama. Lagi kang nasa akin at ang lahat ng mga bagay na nasa akin ay sayo. Siyang pamamanahan. Subalit ang kakapatid mong ito na namatay muling nabuhay, dapat siyang tanggapin bilang anak. Pero hindi na minention yung mama na, wala na siyang mama na, naubos na. Tinanggap na lang siya sa tahanan. Ganon din tayo. Kapag tayo naglingkod sa Panginoon, tumalikod ka ngayon. Nasira na yung mga magagandang mga nagawa mo sa Panginoon. Naubos na lusaw. Wala ka ng gantimpala mula sa Panginoon na sa langit, sa judgment seat of Christ. Ika'y makakapasok at ika'y ligtas naman. Subalit mga kapatid, naging babala sa atin yung prodigal son, aral sa atin, na huwag tayong tatalikod sa Panginoon, sa tamang gospel at pangangaral sa pangalan ng Panginoon. Psalms chapter 23 verse 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Alam niyo ba yung valley of the shadow of death? Kung ano ito? Isang lugar din ito noon sa Old Testament. Ito yung tinatawag na Valley of Jehoshaphat. O tinatawag na Armageddon. Doon lagi may labanan. Kaya sinabi ni David, though I walk through the valley of the shadow of death,
That's the place, the shadow of death. Hindi mo alam kung may papana sa'yo, may sisibat sa'yo, merong babato sa'yo ng sling, o yung rock, o yung merong puputol ng ulo mo. But he said, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Alam niyo ba yung rod and staff? Parang cane, o yung mahabang ganun. Hindi yung cane na nagkaroon na rin ako ng cane. Inisyo sa akin ng BA hospital kasi nagkaroon ako ng injury sa likod nun. Naglalakad ako sa exercise, yung dala-dala ko. Siguro sabi ng iba, bata pa na ito, meron ng tungkod. Hindi lang naman bata ang may tungkod eh. May matatanda rin, hindi lang naman pa matanda. Pag may injury ka, yan, alalay, lalakad ako nun. Nako-comfort ang lakad ko dahil doon. So, si King David, ganun din. For you are with me, O Lord. Your rod and your staff, they comfort me. Alam nyo, yung staff, ginagamit din ng mga shepherd. Kapag medyo nalilis ng landas yung isang tupa, ayaw sumunod, papaluin ng konti yun. Hindi hampasin talaga. Palo lang, tatapikin, ganun. And then, meh. Okay, yun, nandun yung mga meh. Puntaan na sila ron. Tinatapik. At hindi lang yun. Kapag nakakita yung mga shepherd ng yung honeycomb o yung bahay ng honey, tinatapik lang yun. Nararamdaman nila kung may laman o tuyo na. Kapag medyo hindi maingay, yung parang mabigat, may laman yun. Doon, kukunin nila yun. Papausukan yun, tapos kukunin nila. Marami pagko-comfort yung rod. Kung ang Diyos ang may hawak ng rod o yung tinatawag na staff, minsan pinapalo tayo. Tinatapik lang tayo. Hindi talagang parusa, kundi disiplina. Anak, nagkasala ka. Hindi mo pwedeng sabihin, ouch, Lord. Bakit? Lumalakad ka sa gitna ng karsada eh. Buti na yung pinalo kita ng rod ko, ng staff ko, kesa mabundol ka ng humahagibis na bus o truck. Ganun ang ibig sabihin. Minsan, nagkaroon tayo ng sakit, di ba? Hindi ka nakapasok sa school o sa work. Sasabihin mo nga, kala ko ba, Lord, iingatan mo ako, ba't ako nagkasakit? Iningatan na nga kita. Paano, Lord, nagkasakit ako? Oo, iningatan kita para hindi ka mamatay. Bakit, Lord? Kasi, kung papasok ka, na wala kang sakit, malusog ka nga, reckless ka, ma-aksidente ka sa daanan o sa pupuntahan mo, minsan ganun ang naiisip ko. May dahilan lagi. Maaring yung araw na to, hindi ako pumasok sa work, hindi nyo naman dapat gagawin lagi yun sa eskwelahan. May test kayo tapos nag-aaral kayo, o yung mga estudyante, o yung mga nagtatrabaho. Minsan, hindi natin alam eh. Kaya manahimik tayo, umupo tayo, bakit kaya? Ano nangyari? Maaring niligtas ako ng Panginoon. Kung ako nasa lugar na yon, maaring ako'y namatay o nadisgrasya. So, ganun mga bagay din. Binibigyan tayo minsan ng isang bagay na akala natin na hindi to dapat. Pero minsan, nangyayari yon. Sapagkat sabi ng Panginoon, di ba, ang isipan ng Diyos, siya lang nakakaalam, ang Espiritu niya. Hindi natin alam ang iniisip ng Panginoon sa atin. Sa halip, tayo laging magpasalamat na tayo ay patuloy na humihinga dito sa mundo. Humihinga, may hininga. Ikatlo, God is love and God is the God of salvation. Psalms chapter 68 verse 20. God of salvation. Siya ang Diyos na nagliligtas. Revelation chapter 20 verse 12, makikita natin doon, and I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. Our lives
book. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their work by things written in the books. Ang ating espiritual o tayo mismo merong book of life. Yung book ng buhay natin. Pag ito'y naisara na, meaning we're dead already, dead na tayo. Subalit merong book of life naman, ang mga nakasulat doon, sila yung mga papasok sa langit, listahan ng mga nakapasok sa langit. Tayong mga tao, tulad ko, ako'y naniniwala ko sa tinatawag na yung science, subalit hindi science na disagree sa Diyos. Ang science na pinaniniwalaan ko is like science na tumatalakay sa mga physiology natin, health natin, kasama yun. Hindi yung science na, Brother Joe, galing pala tayo sa unggoy. Hindi ganun. Sapagkat God created man upright in His own image and likeness. Ang mga tao lang na Homo sapiens ang capable to serve and worship the living God. Tayo lang. Nag-worship ba mga animals? They sing, they make noises to attract female para magkaroon sila ng mate. O to attract someone na mga ibang animals para mag-warning na mayroong danger na padating. Pero tayo, we are able and capable to serve the Lord. Kasi nga, tayo, kapag nakilala natin ang katotohanan at nagpalaya sa atin ng katotohanan, ang ating mga pangalan ay masusulat sa buhay, sa aklat ng buhay na nasa langit. Yung ating DNA, ang ibig ko sabihin kay ganito, yung DNA natin, ang haba niyan, kapag binasa yan, ay umaabot ng 6 feet long, so mataas. Yung mga makikita nating yung mga detalye ng DNA para magguhit-guhit na ganon. Kahit maliit na tao ka, kahit malaki ka, 6 feet pa rin long. Lahat 6 feet long kapag in-stretch out yung DNA codes, yung mga codes na yon. So God is the God of salvation. At kapag ang Diyos ay tinawag na God of salvation, He is the God, God is love, and also God is the God of salvation. According to, mababasa natin Psalm 68 verse 20. So Psalm 68 verse 20, babasahin ko po muli ang ating Biblia, ang aking Biblia na paper bound. Yung mga naiwan kong Bible kasi sa Philippines noon, may mga marka na, wala akong markang yung mga kung saan. Isang buklatan ko lang na ganun. Ito kasi napakanipis. Pag binuklat ko ng todo, mapupuni to. So sa 68, ito sa 68 verse 20, our God is the God of salvation, and to God the Lord escapes from death. Ulitin ko, our God is the God of salvation, and to God the Lord escapes from death. Ang Diyos ay Diyos ng kaligtasan, at sa Panginoong Diyos, nasa Kanya ang pag-iwas sa kamatayan.
So, sino ang mag-iiwas sa atin sa kapahamakan at kamatayan? Ang Diyos. Sino mag-iiwas sa atin kung tayo patungo sa impyerno, pag tayo namatay? Ang Diyos. Ang Diyos kapag tinanggap natin ngayon, siya lamang ang makagagawa nito, ang makapagliligtas sa atin. To God the Lord belong escapes from death. Siya lamang. Wala nang iba. Hindi man ako famous sa iba, hindi ko na ho problema yon. Sabi nga ng Biblia na sa huling araw, ang mga tao ay babaling sa iba't ibang mga aral na hindi aral ng Diyos. Lagi kong sinasabi ito, mga kapatid, na kapag nasa death bed na tayo, hospital bed, ikaw lang ang makakapag-deal sa sufferings na nararamdaman mo at nasa sayo. Inuulit ko, kung wala si Jesucristo sa iyo, at ikaw ay nandun na sa bingit ng kamatayan na wala ka ng kakayahan na magsisi, dahil ikaw ay nagsasuffer na, nararamdaman mo na malapit ka ng matigok o mamatay, at mauhuli ang lahat sa iyo sapagkat parang unconscious ka na. Ang unang-unang nawawala sa tao ay ang kanyang pakiramdam. Pangalawa, ang kanyang pandinig. Pangatlo, ang kanyang paningin. Pangalawa, pangatlo, ang kanyang pandinig. Yun ang nawawala. Wala na siyang pakiramdam sa ganun, wala na. Pati hintay pa ba natin na umabot pa tayo sa ganun? Walang mawawala sa atin kung tayo magtiwala sa Panginoon Kristo na siyang tagapagligtas lamang. Si Kristo na bugtong na anak ng Diyos na buhay, Diyos na nagkatawang tao, hindi tao lang, Diyos na nagkatawang tao para tayo iligtas, sapagkat hindi kayang iligtas ng isang tao lang ang kapwa niya tao patungo sa langit. Yun ang sinasabi ng Biblia, kapag inakay ng bulag ang kapwa niya bulag, parehong taong bulag, ay pareho silang mahuhulog sa hukay. Si Kristo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, the Holy One, na nagkatawang tao, ipinanganak ng isang dalaga sa Bethlehem at tinawag na Jesucristo, na Jesus Christ, na siyang Savior ng sanlibutan. Siya ang tunay na magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Si Jesucristo na bugtong na anak ng Diyos na buhay.